Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pagpapanatili ng stable peace status, tiniyak sa Indanan Sulu, Luz Firearms, isinuko. 10 Maleta Boys arestado matapos mabigong makapagpiyansa, nananatili sa kustodiya ng pulisya. COA findings sa 612.5 million peso OVP DepEd confidential funds, sinuri sa impeachment trial. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tiniyak ng mga opisyal ng pamahalaan, militar, pulisya at mga lider ng komunidad ang pagpapanatili ng kapayapaan sa Indanan Sulu matapos lagdaan ng affirmation and commitment kasunod ng pagkilala sa bayan bilang nasa State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS at Gun Responsible Municipality noong August 6, Huwebes. Ang paglagda ay nagsilbing formal na pangako ng lahat ng stakeholder na pangalagaan ang mga nakamit na tagumpay laban sa armadong karahasan at iligal na armas. Kasabay nito, voluntaryong isinuko ng mga residente ang 49 loose firearms, kabilang ang 2 mortar at 1 rocket-propelled grenade o RPG bilang suporta sa kampanya ng pamahalaan. Pinangunahan ni Mayor Albakil D. Jikiri ang programa na dinaluhan ni Major General Leonardo Peña, Police Colonel Jeff Briones Uy at Governor Abdussakur Tan II. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang patuloy na pagkakaisa ng pamahalaan at komunidad upang mapanatili ang seguridad at maisulong ang pangmatagalang kaunlaran sa Indanan. Inaresto ng Las Piñas City Police noong Biyernes, Agosto 7, pasado alas 7 ng gabi ang 10 sa 18 tinaguri ang Maleta Boys matapos mabigong makapagpiyansa sa 4 na kasong perjury kaugnay ng kanilang mga salaysay sa kontrobersyal na flood control kickback scheme. Nananatili sila sa kustodiya ng pulisya matapos maubusan ng oras ang kanilang legal team sa pagproseso ng piyansa at walang available na night court. Sumailalim din ng 10 sa medical examination bago dinala sa custodial facility. Ayon sa kanilang abogado na si Levito Baligod, ihahain ngayong Sabado, August 8 ang aplikasyon para sa piyansa sa Las Piñas Regional Trial Court o RTC Branch 202. Samantala, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat matukoy at mapanagot ang nasa likod ng pabago-bagong pahayag at pagre-recant ng 4 sa Maleta Boys na anyay lalo lamang nagpalabo sa kaso. Binusisi ng Senate Impeachment Court ang mga questionableng liquidation at dokumento sa 612.5 million peso confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd sa 3 araw na pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong nakaraang linggo. Sa Day 11, August 3, iniharap ng prosekusyon si COA Auditor Roderick Wamil upang patunayan ang libo-libong dokumento sa audit ng OVP at DepEd confidential funds noong 2022 at 2023. Sa Day 12, August 4, sinabi ni Wamil na may mga kakulangan sa supporting documents at mga gastusing hindi umano saklaw ng pinapayagang confidential expenditures. Kabilang rito ang 40 million pesos para sa gamot at 10 million pesos sa travel expenses na na-disallow. Sa Day 13, August 5, muling isinalang si Wamil para sa clarificatory questions ng mga senator judge hinggil sa validity ng acknowledgement receipts, verification at pagsunod sa audit requirements. Nakatuon ang mga pagdinig sa Article 1 ng impeachment case. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.